magic, kalimitan natin nakikita sa mga espesyal na okasyon tulad ng birthday. Nako, yung mga birthday party ng mga bata, minsan sa mga perya. Pero ngayon, ang magic dinala na rin sa kalye. Ito'y mapapanood na rin sa iba't ibang kalye na hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya. At ngayon nga, kasama ko ang grupong ito at pasisiglaban nila tayo ng kanilang street magic. Card tricks, optical illusion, telekinesis, at maging ang tinatawag na bizarre magic. Sari-saring style sa pagmamagic ang hatid ng grupong ito na kung tawagin ay story circle. Pare-pareho silang mahusay sa larangan ng salamangka. Si Anthony Andres, ang professional magician ng grupo, ipinakita niya sa akin ang husay niya sa pagmamagic. Bali ito isang coin na ito pinili nyo, okay? $1 coin. Kaya nakakita na ba kayo ng coin na lalaglag pababa? Okay, normal yan, di ba? Nakakita ba kayo ng coin na lalaglag pataas? Ito yung pababa. Pataas. Ay, may mas madali ito na gagawin mo. Babantayan mo lang maigi yung coins. Yung mata mo, huwag mo maalisin dito sa coins, okay? Pag nahula mo kung nasan yung coins, premyo ka. Uy! Pagkain tayo na, may pagkain tayo. Wala mo. Tandaan mo, huwag ka naman. Concentrate ka lang. Okay, concentrate ka lang. Concentrate ka lang. Ay, wala mo nasan yung coins, sa kaliwa o nasa kanan. Wala lang. Kaliwa, sayang, ano? Pagkatanda kung kahit anong hinula mo, mali ka pa rin, di ba? Alam ba kung nasan yung coins? Ma-amaze ka ba kung yung coin mapupunta sa lugar na hindi mo ine-expect? Hindi, sa balikat mo. Kung street magic na ginagawa nila ngayon dito sa mga taong na dito sa Quezon City Circle, libre ito ha, walang bayad. Magic? Noong una raw, nakikita lang ito ni Anthony bilang isang libangan. Pero habang tumatagal ay pumapatok sa mga taong kanyang magic. Kaya naging hanap buhay na ito para sa kanya. Una ako nakatanggap na ako ng bookings. Then, syempre, wow, may pera pala rito. Then, parang nainganyo kung gawin ko siyang trabaho. Ayon kay Anthony, maganda ang kita sa pagmamagic. Ang tanging puhunan lang niya ay baraha at bilis ng kamay. Kumikita ako ng mga 12 a week. 12 a week? Aba, malaki-laki po yun ha, kung ganun yung trend sa loob ng isang buwan. Sa isang buwan. 48,000. Pwede. Mapapaisip ka tuloy kung pinagkakakitaan niyang pagiging magician, bakit niya ito ginagawa ng libre sa kalye? Malaking tulong din itong ginagawa namin street magic. Yung baga, sabi nga, teaser namin to eh. Baga, sinasabi, nakakapag-magic kami for free. Yeah, for free talaga. Pero actually, yung pinapakita namin sandali lang. Then, may nagkakagusto, tatanungin kami paano kami makontak. Then, magbibigay kami ng number. Kaya naman sa ngayon, ito ang nakikita niyang pangmatagalan na niyang hanap buhay. 2-in-1 nga naman ito, nakapagpapasaya ka na, kumikita ka pa. Hanggang may napapasaya po siguro kaming tao. Hanggang tinatangkilik ng mga Pilipino yung magic dito sa Pilipinas, dire-diretso pa rin siguro. Then siguro after, pag nagkaanak ako, ipapasa ko rin tong ko sa kanya. Pero kung si Anthony ay hanap buhay na ang pagmamagic, libangan lang ito para sa kanyang kasama na si Nomer Lasala, marketing officer sa isang insurance company. Parang nagiging ko siya, stress reliever ko yung magic. Every weekends, magic ako. Iba yung buhay ko pag weekends. Kahit libangan lamang daw niya pagiging magician, sa maniwala kayo at sa hindi, nagagamit din daw niya ito sa kanyang trabaho. Yung skill ko as a mentalist, nagagamit ko rin siya sa work. Yung pag-establish ng rapport, and kung paano mo babasahin yung kliyente mo. Kung si Anthony kasi sari-saring tricks sa baraha at baryang expertise, si Nomer naman ay telekinesis. Namang si Nomer, hindi naman bilis ng kamay ang kanyang pag-agalawin ngayon dito, kundi isip. Ang tawag sa ginagawa niya o gagawin pa lang niya ay mind magic. Babasahin niya ang nasa isip ng tao. Ang tanong, mababasa nga ba niya? Meron ako sa drawing dito. Gusto ko, sabihin mo sa amin kung ano yung nasa isip mo. Sige, pakita mo. Ano to, damit? Chris, tignan mo kung ano yung drawing ko. Eksakto.
Sa totoo lang, kapag pinapanood mo sila ay talaga namang mapapabilib ka sa talento ng mga kabataang ito. Pero iba pa rin siyempre kung sa'yo na mismo gagawin ang magic. Abay, kung karamihan dito sa Quezon City Circle ay napabilib ng dalawang to at ng kanilang mga kasamahan sa kanilang tinatawag na street magic. Ang tanong, mapapabilib niyo ba ako, ha? Sa gagawin niyo magic. Abay, ano bang hinanda niyo para sa akin dyan? Si Nomer hindi ako pinag-drawing pero nahulaan niya ang iniisip kong letra, bansa at pati na hayop. Samantalang si Anthony, namalikmata ako sa magic sa baraha na ginawa sa akin. 5 of spade. Okay, 5 of spade. Ay, ganito lang yung gagawin. Lalagay ko lang yan. Para takpan nyo lang po ng kamay niya. Okay, gagamit lang ako ng different card. For example, this one. The 3 of spade. Wow, medyo malapit, di ba? Paano kung gawin ko po doon sa 3 of spade na yun? Then, kapag snap ko siya, instant mag-change siya to 5 of spade. Okay, ito yung card na tinatakpan niya, di ba? May sikreto ang bawat trick na ginagawa nila. Kaya naman sinubukan kong itanong kung paano nga nila ito nagagawa. Meron kami etiquette, meron kami sinusunod na parang batas din lang sa Pilipinas yan na kailangan namin sundin eh. Which is kasi kapag sinabi namin kung ano yung sikreto ng ginagawa namin, lahat ng tao is matututo na paano mag-magic. Then, mawawalan na kami na audience. Yun eh. Kung para sa Story Circle, di pwedeng ibunyag ang sikreto sa tricks nila. Iba naman ang sitwasyon na nagbebenta ng mga gamit sa pagmamagic. Alam niyo ba na kahit pala sa mga tiyangge, halimbawa dito sa Marikina, ay may tindahan na rin ng mga gamit sa pagmamagic. Tingnan natin. Lahat ng gamit sa pagmamagic meron si Mar. Pero dito sa tindahang ito, di lang basta mabibili mo ang gamit sa pagmamagic, abay tuturuan ka din kung paano ito gamitin. So, ang technique pala nitong basong ito, naku, ngayon alam ko na. Wala ka na pahiliyam sa akin. Ang technique pala, may nakasube. Anong ginagawa mo dito? Bilis ng mata at kamay, gano'n? Kwento ni Mar, noong November lang daw siya nagsimulang magtinda at magturo ng magic sa bumibili nito. Kalimitan daw ng bumibili sa kanya ay gagamitin din ng magic sa paraphernalia sa paghahanap buhay. Tinutulong ko po yung pag may bayad. Kasi pag tinulog po natin ng libre yan, para mababaliwala yung magic natin, ituturo din nila sa iba. Kung halimbawa, nagbayad sila, syempre din nila tuturo sa iba kasi nagbayad sila. Para nga sa sociologist at isa ring salamangkero na si Al Jose Leonilas, di dapat ikatakot ang pagtuturo ng mahika sa iba. Wow! Galing nyo na! Magic naman yan! Ito naman! Malaking tulong nga raw ito para sa marami nating kababayan na nakakaranas ng stress o matinding pagkalungkot. Sa isang pag-aaral na isinagawa, bagamat masayahin daw ang mga Pinoy, hindi nangangahulugan na hindi na tayo nakakaranas ng stress. It's important kasi it becomes a need. Kasi life is kind of dreary, no? And magicians can always provide a certain entertainment through effects of illusion. Minsan, yung para bang yung everyday routine niya, tapos here comes a magician, changes that view. And I think that's a need of society. Paliwanag pa ni Al Jose, bahagi na ng ating buhay ang mahika. Start niyan long time ago. And you know, entertainment is a need of human beings. It should be for entertainment. So in that level na ma-entertain siya. Alam mo, magic and is a tool so that you will be able to lessen your stress. Yung pwede ka tumawa. So, and a sense of wonderment that brings back yourself to your inner child in you. Sa ngayon, hindi lang isang libangan ng pagiging salamangkero. Karamihan ay dito na rin nabubuhay, gaya ni Anthony at Mar. Maraming tao na rin ang sumikat sa buong mundo dahil sa pagmamagic. Pero sa mga katulad ng grupong Story Circle, hindi mahalaga ang pagsikat. Mas mabuting makita nilang masaya ang mga taong namamangha sa kanilang taglay na salamangka.